Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, ibigin mo ang iyong Diyos Ama. So kapag nagmamahal tayo ng ating Diyos Ama, so naiwasan natin gumawa ng masasama. Puro lang kabutihan ang gagawin natin. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan, sa mga nasunugan, sa mga nasawi dyan, sa mga nag-aalay tayo, nag-bigay tayo ng abuloy, sa mga taong na depression, mga ganun ba. So, tulungan natin sila kasi wala na sila sa katamang katinuan. Ganun ba? So, mga magulang natin, tulungan natin kasi pag nagmamahal tayo ng Diyos, parang nire-reflection mo rin ang Diyos doon sa tao na yon kasi nagkakaroon yung Diyos sa ng utang kapag nakakagawa ka ng kabutihan dito sa baba. So, pagdating mo doon, maliligtas yung kaluluwa mo kasi marami ng utang sa iyo ng ating Diyos. Amang buhay na nasa langit sa itong tao na to, itong anak ko na to. Napakabuti nito sa lupa. So, yun. Magkakaroon ka doon ng pwesto o lugar sa kalangitan kasi masusulat yung pangalan mo doon sa listahan ng book of mga taong nakagawa ng mga mabubuting gawa na mabubuting tao. Ganun po yun. Lalo na naging masama ka ng una, so bago-bago din tayo pag may time. So, ang pagiging masamang tao, wag na po natin habang buhay. Habang may panahon ka pa, habang may pagbabago ka pa, habang may oras ka pang baguhin ang sarili mo, magbago po tayo. Iwasan na po natin mga kasalanang gagagawa natin dito sa ibabaw ng lupa. Tulad ng pangangalunya, pagnanakaw, pagchichismis, pagbubuli, pagsaksi ng dito to, pagpapato ng mga kasinungalingan, wag po yun. Masama po yun. Wag po tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, manalig manampalataya lang po tayo sa ating mga Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak ang ating kaligtasan na kaluluwa natin sa impyerno. Pag nagagawa natin itong mga to, nananalig tayo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, naiwasan natin gumawa ng kasalanan, lalo sa kapwa-tao natin, na manira, manlubak, tapos yung magulang natin, na mahal natin at nirerespeto natin. Inisip lang natin yung ikabubuti na magulang natin at ang kapwa-tao natin. Umiwas tayo sa mga alam natin na ligaw tayo na landas, tulad na pag-aadik, pagbibisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, pangangalunya, pambababae, di ba? Iwasan po natin yan. Ayan po ay malaking kasalanan sa mata ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kaya nga, di ba, ang pamagat ko ng aking advice is, ibigin mo ating Diyos Ama. Kasi pag iniibig mo yun, iniibig mo rin yung kapwa-tao mo ng unconditionally, ng buong puso, lakas, at talino. Siyempre, pag nagmahal tayo ng kapwa natin, mahalin natin unconditionally. Kumbaga, huwag na tayong mag-isip o maghangad ng pabalik para sa atin. Bagos masaya yung nagbibigay at tumutulong kasi napakagaan sa dibdib na tumulong sa kapwa-tao natin nang walang hinintay na kapalit. Mas maganda yung tumutulong ka kaysa ikaw yung binibigyan, di ba? Kaya hanggang dito na lang po kay aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.